Ngayong araw sa Primo Express, Herlin Budol binuking ang 150,000 pesos alok. Maxi ng Drag Race Philippines muling nasa kontrobersya. Miss Philippines Earth Production panalo. Q&A, usap-usapan. Yan ang mga dapat tutukan dito lamang sa Primo Express. Magandang araw mga kontesera. Ako si Primo Sacramento at ito ang Primo Express, ang inyong mabilis ngunit makabuluhang balita sa mundo ng pageantry. Para sa unang balita, matapang na nagsalita si Herlin Budol, dating Binibining Pilipinas first runner-up, matapos niyang ibunyag na umano'y inalukan siya ng 150,000 pesos ng isang hindi pinangalanang gobernador kapalit ng isang one-night stand. Ayon kay Herlin, hindi siya nagdalawang isip na tanggihan ang naturang alok. Anya, sayo na lang ang 150,000 pesos mo. Itulong mo na lang yan sa mga nasasakupan mo. Agad namang umani ng suporta ang kanyang pahayag kung saan maraming netizens ang nagpuri sa kanyang paninindigan at sa matapang niyang pagsasalita laban sa umano'y hindi nararapat na pagtrato sa kababaihan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa sinasabing opisyal kaya nananatiling aligasyon ang naturang insidente. Mula sa Edmonton, Canada, makakasama natin ang nag-iisang pageant analyst at blogger, si Andy Schaaf ng The Pageant Chica. Hi Kuya Andy, kamusta na? Hello everyone! Sana wag po kayong magsawa sa akin. Ito na naman tayo. Hello! Maraming salamat Kuya Andy. Kuya Andy, ano ang reaksyon mo sa naging revelasyon ni Herlin Budol? Tungkol dun sa meron nag-offer sa kanya ng 150K for one night ba yun? Tama. And I was happy na nilabas niya yun, kasi this is a kind of a person which is Herlin Budol na very active sa social media, and hopefully kung meron pa po tayo mga ibang mga babaeng na o-ofera ng ganon na malatipong sexual predator individual na nang-go after with the ladies or women in the industry, whether natural or popular na industry, magandang way ito para ma-avoid natin ang mga, alam mo yun, yung mga ganong klaseng sitwasyon na nare-rape or nakikidnap, and eventually sometimes di ba, yung namamatay or pinapatay sila. So this is good, and this is very very advantageous to women, especially in the Philippines, para at least baka malay mo one of these days hindi lang si Herlin ang mag-come out dyan at sabihin niya, oy, I am too, isa rin po ako sa mga ganito ganyan na mga government official o mga mayaman tao na hinaharas ako, or indecent proposal kumbaga. So Kuya Andy, sa tingin mo ba magkakaroon ng investigasyon ang nangyari kay Herlin at dapat bang makialam ang gobyerno? I would say yes. Dapat bigyan ng investigation ito kasi ang sabi ni Herlin, allegedly dun sa kanyang sinabi, is governor daw ito in one of the provinces in the Philippines. So whoever that is, hindi naman niya pinangalanan. So it might be good for sa part ng government na at least mabigyan ng pansin si Herlin, or magkaroon ng interrogation or ng ang tawag investigation, much more deeper na investigation about it, para lang malaman kung sino talaga itong governor na ito, kung talaga siya ay governor, no? Hindi naman yata kailangan magdemanda ni Herlin upang magkaroon ng investigasyon. Tama? I don't think so. It depends on her na rin kasi nilabas na rin niya ito sa social media. So let the social media knows about it, and everybody will, come together and will do the same for what she did. Sa tingin mo ba, tama bang nagsalita si Herlin kahit hindi niya pinangalanan ang sinasabing gobernador? Of course. Magandang magandang move ito. Malay natin, hindi natin alam kung talaga siya isang governor or not, or is just a simple sexual predator na nandiyan sa paligid-ligid na hindi natin alam, especially na nalalagay sa peligro yung mga kababaihan sa Philippines. And just like what I said earlier, na magandang way ito para, who knows, baka malay mo hindi lang siya
ang nabibigyan ng mga ganung klaseng indecent proposal, di ba? Para to avoid yung mga bagay na naiisip ko na halimbawa, kumagat si girl ng 150K and at the same time, hindi lang pala basta-basta mababayaran na kinidnap siya at sinaktan siya and worst comes to worst, na murder o so ayaw nating mangyari yun sa mga kababaihan natin sa Philippines. Parang sa nakita ko, sa observation ko, ang screenshot na pinakita ni Harleen ay galing sa pwedeng direct message sa Instagram or sa parang specific na social media platform. Gaano ito ka-authentic? Parang, ang ibig ko sabihin, kailangan bang patunayan na ito'y galing mismo sa pinagbibintangan niyang gobernador or pwede rin gawa-gawa lang? I'm not sure kasi it's been a while na rin si Harleen na nawala sa area or social media kasi busy siya, di ba? And I don't think na gagawa si Harleen Budol ng ganitong klaseng ingay kasi alam naman natin kung sino si Harleen Budol. Harleen Budol is Harleen Budol no matter what, right? So yung mga ganung bagay, I don't think hindi ito gawing gimmick lang kasi it's a big deal ito na ganung klaseng maggagawa ka ng gimmick ng ganun lang, di ba? Pero kung ito ay talagang galing sa legitimate na social media platform like IG, Facebook or whatever at na-screenshot niya and meron talaga sigurong account yung say na yun na governor na yun or kung sino man yun, di ba? And definitely whether yun ay legit or not, kung yun ay totoong account o hindi. But still, ang kwan dito is meron pa rin siyang access to communicate, to message the girls or the women of the Philippines through that way. Sa tingin mo, dapat ba makialam rin ang mga national pageant organizations para maprotektahan ang ating mga beauty queens at mga title holders? I think they should, but in a way na parang lang yun parang tipong reminder or a little bit of a word of advice dun sa mga candidates. Let's say for example, like as of now, Binibini is on, di ba? So yung tipong yung mga heads and executives ng Binibini, i-gather lahat yung girls and then sabihin sa kanila na there might be somebody who will message you na indecent proposal and I just reminding you na you very careful in your social media sa pagsagot-sagot. You can answer them or reply them back or better na i-block na lang ninyo or i-block ninyo and dead lang. Mga ganung tipo ang gagawin ko. If ever, for example, executive ako ng isang pageant organization, that's the way I should do it. That's the way I should handle it. Maraming salamat Kuya Andy ng The Pageant Chika. Susunod na balita, Maxi muling nasa kontrobersya. Muling naging sentro ng usapan online si Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Anderson matapos muling lumutang ang isang video ng insidenteng naganap sa Cabanatuan City ilang taon na ang nakalipas. Kasunod nito naglabas ng pahayag ang kampo ni Maxi. Ayon sa kanila, hindi nila ikinukonsinti ang karahasan ngunit iginiit nilang naganap ang insidente matapos umanong paulit-ulit na malabag ang personal boundaries ni Maxi. Sa isang Instagram live, sinabi rin ni Maxi na humingi siya ng tawad sa nangyari at humingi ng kapatawaran sa mga naapektuhan. May nasaktan ako at mali talaga ako doon. After that incident, nag-usap na kami agad. Nag-sorry na ako. And nag-sorry na rin sila and nakapagpatawaran na kami sa isa't isa and we move on. Sana lang 3 years ago mas na-handle ko yung sitwasyon ng mas matalino, na mas kalmado. Sana mas napalawa ko pa yung utak ko. Hindi kasi tama talaga na manakit. Hindi siya tama. Hindi kahit saan aspeto, kahit hindi talaga ako katanggol-tanggol that time. Kasi mali talaga siya, mali talagang Ngunit hindi rin nagtapos ang usapin. Naglabas din ng pahayag ang kanilang kampo at sinabing wala umano silang natanggap na direktang paghingi ng tawad mula kay Maxi. Iginiit nilang hindi sila personal na kinontak taliwas sa naging pahayag sa live stream. Dahil dito nananatiling magkaiba ang bersyon ng magkaibang panig.
Habang hinihintay ng publiko kung magkakaroon pa ng karagdagang paglilinaw, patuloy ang panawagan ng marami na pairalin ang respeto, pananagutan at due process sa pagtalakay ng issue. At sa huling balita, Miss Philippines Earth Production panalo, Q&A, usap-usapan. Matagumpay na naidaos ang Miss Philippines Earth 2026 Coronation Night kung saan kinoronahan si Rina Andrea de los Santos ng Ballesteros, Cagayan bilang bagong Miss Philippines Earth. Bukod sa mga bagong reyna, isa sa mga pinakamalaking pinag-usapan ng gabi ang malaking pag-level up ng production. Pinuri ng maraming pageant fans ang mas modernong stage design, elevated runway, LED visuals, lighting, camera work at kabuuang presentation. Ayon sa ilang observers, isa ito sa pinakamagandang produksyon ng Miss Philippines Earth sa mga nakalipas ng taon at isang hakbang para maging globally competitive ang organisasyon. Ngunit kasabay ng papuri ay ang naging usapin tungkol sa final question. Ballesteros, Cagayan. Good to see the crowd still in it. Ballesteros, Cagayan, same question for you. I hope you didn't hear it. People often remember what a queen says, but even more, they remember what she does. In the spirit of love and action, how would you honor the responsibility that comes with the crown? Mabuhay pang muli. As a community tour guide, I am not just ready for the crown, but I am ready for the environmental and global responsibility that comes with it. I guide it every single day in working towards putting the Philippines in a position that is not just a model for sustainability and environmental stewardship, but also a destination of beauty. And for me, that is exactly what is love in action. Remember, love changes nothing unless it moves. And when it moves, it truly changes everything. Thank you. Wow. Bagamat marami ang naniniwalang isa lamang itong pangkaraniwang leadership question, may ilang pageant fans at social media users ang nagbigay ng ibang interpretasyon. Ayon sa kanila, maaring may kaugnayan ito sa naging kontrobersya ng outgoing queen na si Joy Barcoma. Matapos ang mga ulat na hindi siya nakadalo sa coronation night at hindi personal na naipasa ang kanyang korona sa bagong Miss Philippines Earth. Mula sa Edmonton, Canada, makakapanayam muli natin ang nag-iisang si Andy Schaaf ng The Pageant Chica. Hello Kuya Andy. Hello everyone, it's me again. Sa tingin mo Kuya Andy, world-class na ba ang level ng production ng Miss Philippines Earth compare sa mga nakaraang taon? Oh well, first and foremost, Primo, hindi po ako nanood ng Miss Earth, ng Miss Philippines Earth this year. Just to tell you frankly, hindi ko po siya pinanood and I never seen the recordings yet. So basing on what I heard to some other people or some other fans and pageant bloggers, na maganda daw ang production this year ng Miss Philippines Earth. Maganda daw yung dating sa YouTube is kind of like 4K, talagang production-wise, talagang hitsurang magandang opening, maliwanag, clear, maganda yung resolution, things like that. Me, myself, hindi ko nakita, kaya wala akong ganong reaction dyan. But basing on what I heard from my friends at sa mga pageant bloggers, I think it's good this year. Meron ka bang dahilan kung bakit hindi mo pinanood ang Miss Philippines Earth? Nawalan ako ng gana sa kanila. Dati pa, nawawalan na ako ng gana sa kanila in the past 3 or 4 years kasi nga yung production nila, yung stage nila is madilim, hindi mo makita yung face ng mga girls, ang resolution sa YouTube is not so good. So parang nakakaanong panood, nakakawalang gana. Pero despite of that all, in the past, pinagtsasagaan ko pa rin siyang panuorin. But this year, I don't really have this 100% of gustong manood ng Miss Earth Philippines or ng Miss Philippines Earth. Kasi nga sabi ko, makaganon na naman. Diyos ko, may hirapan na naman akong kilatisin yung mga girls, something like that. Until such time na dagdag pa yung naging issue nila with Joy Barcoma, yung reigning Miss Philippines Earth nila. Na hindi ko maubos maisip kung bakit naging ganon ang kinahinatnan at ganun ang naging nangyari.
Ano ba, ayaw ba nila kay Joy, or meron bang na-breach na contract si Joy with regards to being a title holder, or whatever na hindi naman nila sinabi, di ba? So it's very unclear. Maybe both parties has issues, no? Si Joy Barcoma did something na hindi nagustuhan ng MPE, and same as with MPE, they have their own issue rin na hindi nila kinausap si Joy kaagad-agad. Basta-basta na lang sila nag-release ng mga commentaries na breach of contract, na we have to take an action, blah blah blah. Me as a fan, hindi ko type yung ganun eh. Hindi ko naano kay Joy, kasi wala namang ginagawang masama yung bata, yung lola mo, 'di ba? Yun lang. Kuya Andy, ano ang take mo sa final question? Naiintindihan mo ba kung bakit inugnay ng ilang fans ito kay Joy Barcoma? Isa pa yan. Even though maganda na nga yung production, maganda na nga yung resolution na lumalabas sa YouTube, and then yung mga questions and yung mga hashtags na yan is very not related, not environmentally related, na kung ano yung pinaglalaban ng Miss Philippines Earth. Ano yun? I mean, how would you honor the responsible blah 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 ek for the crown, things like that? Parang sabi ko, anong ito? Bakit ganito? Bakit parang hitsurang nagpaparinig ba or hindi, or masama ba ang loob nila? Ngayon yung pageant tuloy ang nangyari, parang okay, let's sit on this kind of seat para at least umingay naman tayo. Well then, if that's the purpose, successful sila. Sa tingin mo, gimmick lang ba to ng Miss Philippines Earth? I hope hindi, kasi ang Miss Philippines Earth is 25 years na in the business. Come on. What is this? Tumatanda kayo ng pauro. Sa tingin mo, Kuya Andy, coincidence lang ba ang tanong o natural lang na magkaroon ng ganong interpretasyon ang mga ilang pageant fans sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo? So you're kind of pertaining to the hashtags and all them nangyari from pre-production and then during the production. I just wanted to think na ayokong sabing coincidence kasi it's very serious matter for me kasi in a way wala naman sigurong ginawang masama si Joy Barcoma, yung Miss Philippines Earth ng 2025, and she was just left hanging up in the air na hindi niya alam ang gagawin at hindi niya alam kung ano yung ginawa niya. And natutuwa nga ako sa kanya dahil napakabait pa rin ng mga response niya, di ba? Hindi siya yung tipong siya whenever she's on stage. Di ba? Hindi niya sinabi yung kung ano yung dapat. Pero ang sa akin lang din kasi with regards to the hashtags na yun, dapat hindi nila ginawa yun. Hindi nila sinabi yung mga hashtag ungrateful, hashtag commitment. Maybe kung ungrateful nga naman talaga si Miss Joy Barcoma, jadi sana pinag-usapan na lang nila ng private yan, hindi na nila in-open into public kasi lalong binahal ng publiko si Joy Barcoma. Ang advantage is na kay Joy. It's not on the MPE at all. Di ba? Maraming salamat sa iyo, Kuya Andy. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kay Andy Shave ng Pageant Chika. Kuya Andy, meron ka pa bang ibang mga social media platforms na gusto mong imbitahan ng ating mga viewers? Wala na so far sa YT, Facebook, Andy Shave, and then sa IG, ganun din, Andy_Shave. Yun lang. Thank you so much. Thank you so much, Primo, for having me again. Maraming salamat sa iyo, Kuya Andy. At dyan po nagtatapos ang ating mga balita. Ako si Primo Sacramento at maraming salamat sa panonood ng Primo Express.